Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo naandun, ano? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ano? October 30. Lapit na Halloween, ano? Happy Halloween in advance. Okay, so pag-usapan natin po ngayon ng ang ilan sa mga pag-amin na ginawa ni Rodrigo Duterte sa Senado, no? Ito po ay in particular tungkol sa death squad. Sa death squad, ano? Ang death squad daw ay meron, sinabi niya na na meron daw siyang death squad na ginawa nung siya mayor pa. Yan po ang sabi niya. So, inamin niya yun doon sa Senado. That is despite the fact na na itinatanggi ni Bato de la Rosa na merong death squad, si Rodrigo Duterte sa Davao City. Okay. So, ano ba itong death squad, Paano ito gumagalaw? Ito ba ay sinong gumagastos dito, At kung ano pa ang epekto nito sa pagsabi ni Rodrigo Duterte sa Senado. Alright. Death squad. Ano ba ang death squad? Ang death squad po ay isang grupo. Kaya nga squad ang tawag, Death, as in patay, So, yan po ay isang grupo ng mga tao, kalalakihan o kababahian, depende, sa kung anong composition yan. Pero yan po ay isang grupo ng mga tao nagbinuo for a certain purpose, Usually yan po ay binubuo ng mga politiko, mga politiko or sindikato, na para pansariling kapakanan. So for example, in this case sa drug war ni Rodrigo Duterte, ay binuo daw niya para labanan ng drugs, At so yan po ay gumagalaw base sa mga iniuutos ng kanilang pinuno, So yan po ay usually normal, hindi naman po normal. Ibig sabihin marami yan sa may parteng South America, lalo na yung mga politiko na ayaw umalis sa pwesto o mga ginagamit din po yan ng mga sindikato, death squad. Yan po ay gumagalaw ay labag sa batas, yan po yan mga, siyempre kung death squad hindi naman magiging normal yan sa isang civilized society, So sino ang usually namumuno dyan, siyempre pinamumunuan niya kung sino man yung nagbuo ng death squad na yan, Usually in this case sinasabi ni Rodrigo Duterte na binuo daw niya, so pinamumunuan niya ni Rodrigo Duterte. At sinabi din niya na yung mga chief of police niya na si Bato de la Rosa ay naging pinuno din ng death squad, So yan po ay mga sabi ni Rodrigo Duterte sa Senado. Tandaan po ninyo, yung mga sinabi ni Duterte sa Senado ay puro pinanumpaan, sumumpayan na magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan, Mamaya pag-uusapan natin kung ano ibig sabihin ng panunumpa na yun. So, saan kumukuha ng pondo ang mga death squad na yan? Sinong panggastos? Usually po, kung politiko, di siyempre, yun ay kumukuha din lang sa kaban ng bayan, Alam nga namang gastusan niya ng politiko na yan, personal, Yan po ay kumukuha sa kaban din ng bayan. Usually, yan po tinatawag na confidential funds or intelligence funds. Yan po kasi mga pondo na yan ay napakaluwag po ng auditing niyan, Hindi masyado ino-audit yung mga ganyang pondo,
Kuminsan po, ang mga mayor or mga politiko ay kumukuha din ng pondo para galing sa mga illegal na sugal. Ano? Yung mga sa atin ay wedding. Yan po, isa yan sa mga kinukuhanan ng pondo. Hindi yan gagastusan ng sariling pera ng mga politiko. No? Okay? So, yan po ang ating death squad. So, tandaan po ninyo, yan po ay inamin ni Rodrigo Duterte. Na sinabi niya na meron daw death squad siya na ginawa during the time ng mayoral team niya sa Davao. Okay, so ano ang kahalagahan ng kanyang pag-amin yan sa Senado? Yan ba'y magagamit laban sa kanya? Laban kay Rodrigo Duterte? Okay, so sabi ko sa inyo, siya po ay nanumpa sa simula ng hearing na yan, ng investigasyon na yan. Siya ay nanumpa at sinasabing sinusumpaan niya na siya ay magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa pagdinig na yan. So, alam niyo po, yung pag ang tao ay nanumpa sa isang investigasyon, ayan po ay lahat ay talagang sinasabi niya na yan ay totoo. At lahat po ng mga yan, kasi kung yan hindi totoo, para saan pa yung investigasyon na yan? Para saan pa yung investigasyon? Huwag na mag-investigasyon. So lahat po yan ay totoo at yan po ay nakarecord at yan ay po pwedeng gamitin laban sa kanya. Ngayon, yung pong mga sinabi niya dyan, mga sinabi niya dyan sa Senado, ayan po ay lalo na yung kung ano sinabi niya na siya gumawa ng death squad, na sinabi niya na tinuruan niya yung mga pulis, sinabi niya na ang mga pulis ay dapat iudyukan yung mga nahuhuling durugista na humawak ng barel o lumaban para may dahilan ng mga pulis na mapatay siya. So in short po ay parang sinasabi niya, hey, wag niyo nang buhayin yan. Bigyan niyo ng dahilan para mapatay niyo. Yan po ang ibig niya sabihin diyan. So, anong nangyari? Ano ang maaaring mangyari sa kanya ngayon tungkol diyan sa mga sinabi niya yan? Yan pong mga sinabi niya yan ay declaration against interest. We call it declaration against interest. At yan po ay nasa ating rules of court. Rules of court na sinusunod sa husgado sa Pilipinas. Under the rules of evidence, yung pong rules, yung declaration against interest ay napaka lakas na ebidensya. Kasi po, yan po ay sinasabi niya na yung mga bagay-bagay na laban sa kanya. Kasi bakit magsasabi ang isang tao ng makakasama sa kanya? Correct? Hindi po usually ginagawa ng mga tao yan. Alright? Pag yan po ay nagsalita sila ng makakasama sa kanila, yan po, lalo na sa isang investigasyon kung saan siya inanumpa. Yan po ay napakalakas na ebidensya na pwedeng gamitin laban sa kanya. Okay? So, ano mga elemento ng declaration against interest para magamit na ebidensya laban sa iyo? Alright. Una, yan po dapat ay voluntaryo na sinabi. Ang ibig sabihin, yung mga sinabi ni Rodrigo Duterte ay dapat voluntaryo at hindi pinuwersa ng kahit na sino man. Okay? So, alamin natin, nung bang sinabi ni Digong sa Senado na siya merong death squad sa Davao, nakita nyo ba na merong nakatutok na baril sa kanya sa Senado? Nakita nyo ba na wala siyang abogado doon? Diba?
Siya po ay may abogado at si Panelo. At saka yung po kanyang yung kanyang mga chiwari-wariwap na senador, naandun po lahat yun, ha? Di ba? So, walang makakapagsabi na sinabi niya ang mga katagang yan na siya ay merong death squad, na tinuruan niya, o sinabihan niya yung mga pulis na kung paano maglagay o magbigay ng dahilan para mapatay ang mga biktima. Wala pong nagpuwersa sa kanya sa Senado para salitin niya. Okay? So, unang-una, voluntaryo, walang puwersahan na sinabi. Alright. So, padalawa, dapat po ay competent ang nagsasalita. Ano ibig sabihin ng competent? Dapat po alam niya kung ano yung sinasabi niya. Okay? So, sa tingin niyo ba hindi alam ni Rodrigo Duterte ang sinasabi niya? Ang sinabi niya sa Senado tungkol sa mga death squad niya at saka dyan sa mga pagtuturo niya kung paano papatayin ang mga drug pushers o lahat ng mga nahuli ng mga pulis. Siya po ay competent. Okay? Patatlo, dapat reliable. So, reliable, ibig sabihin ay siya ay ang nagsalita ay kapani-paniwala. Okay? So, sa palagay nyo ba na ito bang si Rodrigo Duterte ay kapani-paniwala? Siya po ay naging presidente. Siya po ay naging mayor. Siya po ay naging congressman. Yan po ay pag nagsalita ay talagang ang dami pong naniniwala. Na hanggang sa ngayon naman sa tingin ko marami pang DDS dyan na naniniwala. Okay? So yung bang kanyang pagsasalita na sa mga pulis ganito nyo gagawin yan, ganito nyo dapat patayin ang mga taong yan, bigyan ng dahilan para mapatay. Siyempre yung mga pulis na yan maniniwala sa kanya. Okay? So kapani-paniwala po. Alright? So yung tatlong elemento na yon ay present. Present para magamit ang mga testimonya niya laban sa kanya kahit anong husgado. Yan po ay pwedeng gamitin sa criminal, civil, or administrative cases. Kahit saang husgado, kahit saang opisina. At kahit sa ICC. Tandaan nyo, siya po ay nanumpa. Siya ay nanumpa na totoo at pawang katotohanan lamang ang sasabihin niya. Kaya po nitong nagulat nga ako itong si Bato de la Rosa at si Panelo, ang bandang huli talagang siguro alam nila ang bigat ng mga sinabi ni Duterte na nakasama si Bato. So sinusubukan nilang i-retract ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Kinukumbinsi niya ang mga tao at sa mga taong naandun at yung mga nakikinig at nanonood na ang mga sinabi ni Rodrigo Duterte ay pawang mga joke lamang. Joke lang daw, nagbibiro lang. Too late Tahiro. Hindi nyo na dapat pinagsalita ng ganyan si Duterte. Tandaan po, again, nanumpa siya na pawang katotohanan lamang ang sasabihin niya. Hindi po joke yun. Walang joke dyan. Pwede siyang magsabi ng joke lang kung hindi siya nanumpa. Katulad nung siya'y presidente, katulad po nung siya'y nangako sa inyo na siya'y pupunta at magje-jetski at pupunta doon sa mga island na kinukupkup ng China, na sinabi sa inyo bandang huli, ang naniniwala sa akin ay mga buwang, joke only. Yan, mga buwang daw kayong mga naniwala sa kanya. Yun, pwede niyang gawin yun dahil hindi po siya nanumpa doon
Pero ito pong mga sinabi niya, sa Senado ay sinumpaan niya. Ano? Sorry. Nag-stick na po yan dyan, ano? So, pwedeng niyang gamitin sa ICC. ICC, here it comes. Ano? So, ating pong abangan ang pagdating ng ICC, ano? At talaga naman pong kahit sabihin pa natin na naging na parang walang naging bunga ang hearing na yun sa Senado dahil mukhang kinubabawan lahat ni Duterte, no? Pero kung iisipin niyo po, dahil sa mga tanong ni Risa Hontiveros at dahil pinabayaan din siyang magsalita si Rodrigo Duterte, lumabas sa kanyang mga bibig ang maraming bagay. Ano? So, tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata, at talagang malapit na tayo sa exciting part. Okay? So, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye.